Colleen? If I may call you Colleen, I'm Jiro Gomez, reporter from PNTV 42. Pwede ka ba ma-interview? Ayoko po. You can tell your side of the story. Ayoko nga po eh. Pinagbawalan ako ng attorney ko na magkwento kahit na kanino. Pero chance mo na to para malinis ang pangalan mo. Ayoko nga sabi. Pwede ba tigilan mo na si Colleen? Hindi mo na respeto ang dignidad niya. Pati na rin ang right niya sa privacy. Tito Noah? Dali, anak. Kamusta ka? Nandito na ako, anak. Nandito na ako. Lokong Jeffrey yun, ah. Kala niya matatakot niya ako. Pues lalo kung sisirain yung kapatid niya. Attorney, ano pa kayang pwede nating gawin? Mrs. Cruz, we're here to work on what we have para makatulong sa kaso natin. Hindi para siraan yung defendant. Attorney, ano kaya kung maghanap tayo ng dating kaklase ni Colleen? Baka mamaya meron siyang nakaaway dati o nakainisan siya. Diba, di gatungan natin. Kung kinakailangan suhulan, bayaran. Para lalong masira yung Colleen na yan. Kagaya ng ginawa mo din sa driver. Attorney, hindi ka na talaga naka-move on? Kinausap ko si Timo Malabanan. Sinabi ko at piniliwanag ko sa kanya that perjury is a serious crime. Na pwede niya pang baguhin yung testimonyang binigay niya. Oh, tapos? Nanindigan siya. Na totoo yung sinabi niya. Na tinulak talaga ni Colleen si Jessica. See? Oh, ayun naman pala eh. Hindi ko maintindihan na, attorney, kung bakit inaaksaya mo yung oras mo dyan sa pagdududa mo. Imbis na isipin mo kung anong gagawin natin para mapabilis ang kaso. Para sa ganun, masentensyahan na yung babaeng yan. Mrs. Cruz, these things take time. The arraignment's in a few days. Bakit pa parang nagmamadali kayo? Para hindi na ako matrete ng Jeffrey na yan. At para hindi na rin makapagmayabang niyang pamilya sa labas na yan. Hindi po ako makapaniwalang nandito kayo, Tito Noah. Mintaw na, anak. Hindi mo ultang kung mangyari sa'yo. Hindi kong pigilin yung sarili ko na hindi ka kamustahin, anak. Hindi po ako okay dito, Tito. Naninibago po ako. First time ko pong malayo sa pamilya ko. Tito, wala po akong kasalanan eh. Pinagbibintangan po ako ni Hazel pero hindi po totoo yun. Hindi ko po yun magagawa sa kapatid ko. I know, anak. I know. I might not know all the details. Pero naniniwala ako na innocent ka, anak. Naniniwala ako. Thank you po, Tito, ha? Kapag may nag-encourage po sa akin ng ganyan, nabubuhayin po ako ng loob kahit unti. I'm just glad to see you again. Thankful din po ako na nandito kayo.